Guys, for today's video, isa na namang relatable experience, though hindi sa akin, but a family member, someone close to me, about an online lending. Hindi siya app website yan. Online lending website. Kilala nyo to Pero pinigilan ko sarili kong mag-review dito kasi feeling ko mabibigyan pa sila ng airtime sa channel ko. But dahil nga may hindi magandang experience ang isa sa kamag-anak ko, I think it's better na bigyan natin ng chance na reviewin. So, sino ba tong tinutukoy ko? Well, siya si Finbro. So, samahan niyo ako, i-dissect natin yung loan contract na natanggap ng kamag-anak ko, yung loan amount, the experience niya with the collection practice, etc. Samahan niyo ako, pag-usapan natin yan, sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here on my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience at ginawa ko na yan ng videos and playlists na makita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay guys, so Finbro, madalas yung makita yan sa mga other content creator na talaga nag-focus on online lending apps. Okay, punta tayo sa website ni Finbro para makita natin kung ano yung ina-advertise nila. Tapos, hindi natin makikita yung interest rate and rating kasi wala silang app. So, more on check natin kung ano yung ina-advertise nila. And then, i-dissect natin yung loan contract, basically high-level procedure ng process nila. Tapos, i-dissect natin yung loan documents and then magbigay tayo ng verdict. So, punta tayo sa website ni Finbro. Okay. So, pagkadating mo dito, ayan, choose loan amount daw, 15,000. And then, you enter yung personal information mo and then get verification code and then makaka-login na kayo. Hindi tayo makakapunta dito and I will not teach you how to get a loan from this website. But basically, wala tayong makuhang ibang information. Tingin tayo dito. Ito, who can apply for Finbro na lang? Filipino citizen, 20 to 70 years old, employed, or with regular source of income. So, yun daw. What is needed to get a loan from Finbro? To obtain a loan from Finbro, you need at least one valid ID. Yan. So, SSS, UMI, driver's license, passport, etc. And an active mobile number daw. Ayan. How much is the interest rate and processing fee? You will be informed about the rates and fees during the loan application process. So, ayaw nilang i-broadcast. Okay. So, yeah, yun lang naman muna yung importanteng information na makukuha natin kay Finbro. So, sabi ng kamag-anak ko is, okay naman daw sana manghiram dito kay Finbro. However, meron daw na tinatawag na borrower's advantage fee na sinasama sa loan mo. Pwede naman daw tanggalin, pero magpo-provide ka daw ng certificate of employment na nakalagay doon yung purpose na mangungutang ka kay Finbro. Pag tinanggal mo yon, mas prolong yung application process and at the same time, hindi ganun kataas ang chance of approval. So parang to get a higher chance of approval is kailangan mong kunin yung borrower's advantage na tinatawag nila. Okay, so punta tayo dun sa loan documents. Ito. So basically, tatlong documents ang matatanggap mo kapag nag-proceed ka manghiram kay Finbro. Una, yung disclosure statement kung saan nakalagay yung details ng loan mo. Pangalawa, yung details about borrower's advantage package. And yung pangatlo is yung credit line agreement. So check natin yung disclosure kasi nandun yung important details ng loans. Okay. So, in this example, ang loan tenure daw ay 12 months. So, ang granted loan amount dito ay 50,000 pesos. So, bali, dalawa, 30,000 and 20,000. So, kaya naging 50,000. And then, yung finance charge and other deduction collected. So, meron siyang processing fee na 3,150. Okay, ang laki ng bawas. So, magkano yung 3,150? 3,150 divided by 50,000. So, merong 6.3% na processing fee. Okay, so, net proceeds of 50,000. Then, effective interest rate daw niya not exceeding 0.2% per day. Discount amount, 50% of the interest rate for borrower's first loan only at the option of the lender. So, ang penalty niya ay 0.5% of the loan per day, starting from the first day of the delayed payment. So, ang minimum payment ay 18,818. Okay, so upon checking the document and upon the feedback ng kamag-anak ko, lumalabas na 1 month lang talaga itong term mo kay
Finbro. So itong 50,000 na hiniram, pag kaya mong isettle within 30 days, ang interest niya talaga ay 0.2% daily. Pero meron silang discretion ni Finbro. So, in this case, nakalagay dito na discounted siya na 50%. So, bali, 0.10% per day lang ang interest. So, let's say, isa-settle to ng within 30 days at ika-calculate natin yung interest. 50,000 times 0.001, 50 pesos per day. I-multiply natin yan ng 30 days. Basically, 1,500 pesos lang yung interest na babayaran niya kung kaya niyang isettle yung 50,000 by the due date. So, parang lalabas na 51,500 lang babayaran niya. Kung may pera ka, well and good, bayaran mo yan para makatapos ka na. Kasi yung 0.10 per day, medyo mababa yan. Compare mo yan kanila 100 mabilis cash na 0.5 or 0.49% per day, mababa yung pahiram ni Finbro at 0.2 or pwede ring 0.1% per day. Pero, yun nga, kung hindi mo kayang magbayad, doon guguho lahat. Kasi kailangan mo isettle yung minimum amount due, which is 18,000, na hindi naman babawas sa loan mo. Basically, in-extend mo lang. At the same time, meron na namang interest na madadagdag. So, yun yung nakita kong pros and cons having a loan with Finbro. Kung manghihiram ka at kaya mo talagang bayaran within the first due date, well and good. Pero, kung hindi mo kaya, again, doon na guguho yung finances mo dahil sa sobrang taas ng charge nila for the minimum payment. At the same time, the borrower's advantage package, medyo pahirap talaga yan. Kargang additional cost of loan yan. So, medyo malaki. Pero, kung wala yan, mas makakaluwag-luwag ka. Kung kaya nyo makapag-provide ng COE, naka-purpose for loan kay Finbro, then, yun. Ayan. And then, the late penalty fee na nandun nga din sa contract, which is hindi ko gusto. Okay, so now na nakita nyo na yan, kamusta naman ang collection practice nila? Nanghaharas ba sila? Well, bago ang due date mo, meron silang constant reminder. Hindi naman araw-araw. Bigla ka nalang makatanggap ng text message and tawag from them reminding you of your due date. Yan. Pero kapag hindi ka nakapagbayad, aaraw-arawin ka na nila. And then, ang feedback ng kamag-anak ko is ang hirap daw nila mag-agree sa negotiation. Parang ayaw nila. So, hindi ko alam kung ano ang naging payment arrangement nila ng kamag-anak ko. Pero yun nga, aaraw-arawin ka nila sa pangungulek. Dahil medyo na-trauma yung kamag-anak ko, nagpalit na lang siya ng SIM card para hindi na siya tawag-tawagan. But alam niya na meron pa rin siyang responsibility for that to pay. Kaya, hindi ko alam, guys, kasi tumataas ang ang payment, ang minimum payment, ang interest, siguro good luck. Pero guys, ang masasabi ko lang, kapag kinaso yan ni Finbro, pwedeng i-invoke yung ruling ni Supreme Court na maging just yung interest rate and penalty, 'di ba? Again, kung ma-recall nyo yung Supreme Court decision about customer and with BPI credit card, 'di ba? Ni-lower ni Supreme Court yung interest rate na pinataw ni BPI. Since precedents na yon, pwedeng yun ang maging basehan ng pagbaba ng interest and penalty ng utang kay Finbro. Ayan. Okay? So, sana may natutunan kayo dito sa sharing ko sa inyo ngayon. And again, thank you sa kamag-anak ko na nagpahiram netong loan documents niya and experience niya with Finbro. So, kung tatanungin niyo ako, okay ba manghiram kay Finbro? Again, dalawang sinabi ko kanina, may advantage and may disadvantage. Check on the advantage. And kung kaya nyo, bahala kayo, mag-apply kayo. Pero kung hindi nyo naman kaya, di ba, yun yung mga disadvantage pag hindi mo na kaya na magbayad kay Finbro. Okay. For our question of the day, dito sa shinare ko, nakita nyo na sobrang taas ng minimum payment due na hindi naman nakakaltas sa loan. So, ang tanong ko, ano yung mga paraan na pwede nyong gawin para maka-ahon-ahon kayo sa ganitong pagkakautang? Manghihiram ba kayo sa iba o gagawin nyo ng paraan? Paano nyo gagawa ng paraan? Let me know sa comment section sa baba. Meron kayong chance na manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay... Okay, shoutout kay at Jessa Corbo 5001. Sabi niya, I was just approved like tonight po, August 18, 2024. Na-receive ko email nila after 2 days ng application, 6K credit limit, 10 working days daw para matanggap ang card. So, katapusan ko pa siya ma-receive. I will use it for groceries ng aking mag-ama
as well sa Shopee ko. Hehe, thank you sa video niyo po. At Jessica Corbo 5001, shoutout po sa inyo at maraming salamat sa pagsuporta ng aking videos and ng aking channel. Thank you so much. I hope you can like this video, leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan. But continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabing subscribe para mag-receive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!